Gusto ko na mag-stop ka sandali at mag-isip. Ano ba yung unang nilagay mo sa bibig mo ngayong umaga? Siguro yung bolang oatmeal na sinabi nila na maganda para sa puso mo. O kaya yung tinapay na whole wheat na may nakasulat sa plastic na maraming fiber. O baka simpleng baso lang ng orange juice kasi nag-iisip ka na puno ng vitamins yan. May masakit na balita ako sa'yo. Kung ganyan yung breakfast mo, malamang na ginagawa mo yung isang uri ng karahasan sa sarili mong ugat ng dugo nang hindi mo namamalayan. Alam mo ba na yung breakfast na akala mo healthy, pwedeng mas mabilis at mas mataas pa yung pagtaas ng sugar mo kaysa sa kung kumain ka ng chocolate bar o uminom ng soft drinks pagkagising mo? Ako si Elena Santos at ngayong araw, nandito ako hindi para magbigay ng mahinang payo. Nandito ako para sabihin sa iyo yung totoo na walang doktor na nag-aatubiling sabihin sa regular na consultation. Ang dahilan kung bakit yung diabetes type 2 mo parang di matatalo. Ang dahilan kung bakit pagod ka, malabo yung isip mo at sobrang gutom ka ng 11 ng umaga, hindi dahil kulang ka sa willpower. Dahil nahulog ka sa deadly trap ng umaga. Tignan natin yung normal mong routine. Gumising ka with the best intention. Gusto mong mag-alaga sa sarili mo. Pumunta ka sa kusina at naghanda ng whole wheat bread o kaya yung cereal sa kahon na may low-fat milk. Kinain mo at feel mo okay ka, feel mo light ka. Pero gusto ko isipin mo kung ano yung nangyayari sa loob ng katawan mo after 30 minutes. Yung whole wheat bread na yan, kahit brown yung kulay at nakalagay na fitness sa kahon, sa totoo lang starch yan. At yung starch, mahaba-habang chain lang yan ng glucose na magkahawak. Nung dumampi yung pagkain na yan sa laway mo, yung chains na yan ay naputol na. Pagdating sa tiyan mo, hindi na yan tinapay, puro sugar na yan, isang tsunami ng glucose na pumasok ng napakabilis sa dugo mo. Yung katawan mo nagpanik na. Isipin mo may alarm ng sunog na tumutunog sa pancreas mo. Yung system mo ay nakakita ng toxic level ng sugar sa dugo at sumisigaw ng emergency. Yung pancreas mo napipilitan na maglabas ng napakaraming insulin para ilabas yung matamis na lason na iyan sa mga ugat mo at itulak sa loob ng cells mo. At dito nangyayari yung disaster na walang nakakakita. For 1 hour, may fake energy ka, pero dahil ang taas ng pag-akyat, ang brutal ng pagbagsak. After 2 hours, yung insulin mo ay nag-sweep na ng lahat ng sugar at bumagsak ka na. Bigla, sa middle ng umaga, feel mo sobrang pagod, nanininig yung kamay mo, naiinis ka, kailangan mo ng kape o ng biskit. Nag-iisip ka ba na normal yung pagkagutom sa oras na yan? Hindi yan normal. Yung katawan mo ay sumisigaw mula sa metabolic roller coaster na sinasakyan mo nang hindi mo alam. Pero hindi ito kasalanan mo. Gusto kong maging clear dito. Ikaw ay biktima ng 50 years ng maling science at aggressive marketing. Yung tunay na kalaban dito ay yung food industry na gumasta ng bilyon-bilyong piso para kumbinsihin ka na ang breakfast ay yung pinaka-important na meal ng araw at para magkaroon ka ng energy, kailangan mo ng carbohydrates. Binenta nila sa atin yung nutritional pyramid na puno ng cereals at tinapay sa base. Sinabi nila na masama ang fats at yung natural sugar ng prutas na ginawang juice ay walang problema. Kasinungalingan yan sa physiology. Yung mga ninuno natin, hindi sila gumising at naghanap ng puno ng tinapay. Hindi nila pinigay yung 6 na orange para inumin yung sugar ng lahat ng yun sa loob ng 3 segundo na walang fiber na nakaprotekta. Sila nag-fasting o kumain ng hinuli nila. Yung energy nila ay stable, constant, walang peaks. Yung ginagawa mo every morning sa traditional breakfast na yan ay lumilikha ng maliliit na microscopic cuts sa blood vessels mo. Kapag yung sugar ay tumaas ng bigla, kumilos yan parang maliliit na kristal, parang mga basad na salamin na kumakaskas sa loob ng arteries mo. Yan ay nagdudulot ng inflammation at para gumaling yung inflammation na yan, nagpapadala yung katawan mo ng cholesterol bilang parang tape. Doon nagsisimula lahat, yung high blood pressure, yung kidney damage, yung pagkawala ng paningin at syempre yung tigas na taba sa tiyan na di nawawala kahit anong gawin mo. Lahat nagsisimula sa unang desisyon mo ng araw. Kung patuloy tayong mag-treat ng diabetes type 2 na sinusubukang pababain yung sugar gamit ang pills, pero patuloy tayong nabubuhos ng gasolina sa apoy every morning sa pagkain ng oatmeal at tinapay, hindi tayo mananalo sa gera na ito. Nire-remedy mo lang yung symptom habang pinapakain mo yung sakit. Pero may promise ako sa iyo ngayon. May ibang paraan.
May isang way ng pagkain na hindi nag-activate ng alarm na yan. May isang form ng pag-nutture na pinapanatiling flat, calm, at stable yung glucose line mo, parang surface ng lawa na walang alon. Ngayon, hindi lang ako mabibigay ng recipes. Ngayon, ibibigay ko sa iyo yung metabolic key para patayin yung diabetes mula sa first hour ng araw. Gagawin nating i-reprogram yung biology mo para tumigil ka ng maging bodega ng sugar at maging fat-burning machine ka. Yung ituturo ko sa iyo sa next few minutes ay against sa lahat ng nakikita mo sa TV commercials. Pero nakabase yan sa purest biochemistry at sa results ng libu-libong patients na nakabawi ng buhay nila simply changing kung ano yung nilalagay nila sa plato pagsikat ng araw. Kung pagod ka nang makakita ng mataas na number sa glucometer mo kahit nag-effort ka, stay with me. Yung madidiscover natin together ngayon ay mababago ng umaga mo at ng health mo forever. Ngayong nabuksan na natin yung kasinuwalingan ng cereals at toasted bread, kailangan mong maintindihan yung something na nakakakaba sa karamihan ng patients ko. Yung feeling ng deep frustration kapag gumising ka, tinusok mo yung daliri mo sa glucometer bago ka pa man uminom ng tubig at nakita mo yung mataas na number, 120, 130, minsan mas mataas pa. Nagtatanong ka ng desperado, Dosi, paano nangyari yan? Wala naman akong kinain sa last 8 or 10 hours. Saan galing yung lahat ng sugar na yan kung natutulog lang ako? Sira na ba yung katawan ko? Pakinggan mo ako ng mabuti. Dahil intindihin ito ay yung difference between being alipin ng gamot o being master ng health mo. Yung katawan mo ay hindi sira. Yung katawan mo ay sinusubukang tulungan ka, pero mali yung interpretation natin sa signals niya. Ito ay kilala sa medicine bilang Down phenomenon. Para maintindihan ito, kailangan mong tigilan yung pagtingin sa katawan mo bilang simpleng container na napupuno at inuubos at simulan mong tingnan yan bilang high-precision chemical factory. Yung liver mo ay hindi natutulog kahit natutulog ka. Around 4 or 5 ng umaga, yung brain mo ay nagpapadala ng signal sa adrenal glands mo para maglabas ng activation hormones, mainly cortisol at adrenaline. Yan yung biological alarm clock ng nature. Yung hormones na yan ay may clear na order para sa liver. Maglabas ng energy. Kailangan natin ng fuel para yung human na ito ay makabangon, makahuli, makalakad at magsimula ng araw. So yung liver mo na masunurin ay binubuksan yung bodega niya ng glycogen at ibinubuhos yung sugar sa dugo mo. Natural injection niya ng energy para makabangon ka ng hindi mahihimatay. Yan yung dahilan kung bakit mas mataas yung sugar mo sa umaga kaysa nung natulog ka. Yan ay ancestral survival mechanism, pero dito ginagawa natin yung error number 1, yung fatal error. Isipin mo yung senaryo na ito. Yung dugo mo ay puno na ng sugar dahil sa cortisol shot ng umaga. Yung tank mo ng gasolina ay umaapaw na at ikaw, sinusunod mo yung maling payo, umupo ka sa mesa at kumain ng prutas, oatmeal o tinapay. Ano yung ginagawa mo? Nagbubuhos ka ng gasolina sa tank na umaapaw na. Naglalagay ka ng kahoy sa apoy na nasusunog na. Kapag ginawa mo ito, may metabolic train crash na nangyayari. Yung katawan mo ay may glukosa na endogenous, yung ginawa niya mismo at dinagdagan mo pa ng massive load ng glukosa exogenous, yung galing sa pagkain. Yung result ay napakalakas ng insulin spike na totally binblock yung ability mo na mag-burn ng fat for the rest of the day. Gusto kong ipaliwanag ito sa patients ko gamit ang hybrid car analogy at gusto kong i-engrave mo ito sa isip mo. Yung katawan mo ay parang sophisticated hybrid vehicle. May 2 sources yan ng energy. May gasoline tank, yun yung sugar at carbs, at may long-lasting electric battery, yun naman yung body fat mo na naka-accumulate. Yung healthy body ay alam kung paano mag-switch ng fuel automatically. Pag naubos yung gasolina, gagamitin yung battery. Yan yung tinatawag nating metabolic flexibility. Pero sa diabetes type 2, yung switch na yan ay stuck, yung mechanism ay rusted. Nakalimutan na ng katawan mo kung paano gamitin yung battery, kung paano sunugin yung sariling fat. Alam lang niyang gumana sa gasolina. At yung problema, yung insulin ay yung guardian ng battery. Habang mataas yung insulin sa dugo mo, yung access sa fat reserves mo ay nakasarado ng lev at kandado. Physiologically imposible na mag-burn ng fat sa presence ng mataas na insulin. Impossible. Kaya yung traditional breakfast ay metabolic suicide para sa diabetic dahil sa pagkain ng carbohydrates ng first hour,
Nung mataas na yung cortisol mo, pinapataas mo pa yung insulin hanggang sa kisam at sumusigaw ka sa katawan mo. Huwag gumamit ng fat, gamitin lang yung sugar. At dahil hindi mo pwedeng sunugin yung lahat ng energy na iyan habang nakaupo sa office o sa sofa, yung sobrang sugar ay nagiging triglycerides, nag-a-accumulate sa liver at lumalala yung insulin resistance mo. Yan ay perfect vicious cycle. So ano yung solution? Dapat ba tayong tumigil sa pag-breakfast? Para sa marami, yung fasting ay magandang tool, pero alam ko na hindi yan para sa lahat at hindi yan yung pinag-uusapan natin ngayon. Kung gusto mong mag-breakfast, kung nag-enjoy ka sa ritual na yan, kailangan mong gawin yan ang strategic way. Kailangan mong maging mas matalino kaysa sa diabetes mo. Kailangan natin ng breakfast na nagpapakain sa katawan mo, nagbibigay ng fullness, pero invisible sa insulin mo. Kailangan natin ng food na papasok sa system mo at magsasabi sa metabolism mo, relax, walang sugar dito, pwede mo pa rin gamitin yung battery, pwede ka pang mag-burn ng fat. Kapag nakamit mo ito, may magic na nangyayari. Titigil kang makipag-away sa katawan mo at magsisimulang makipagtulungan. Kung makakagawa tayo ng break sa fasting nang hindi ginigising yung insulin, yung energy level mo ay magiging stable, dadami yung mental clarity mo, at ang pinaka-importante, yung number sa glucometer ay magsisimulang bumaba araw-araw dahil finally nagbibigay ka ng break sa pancreas mo. Hindi na tayo mabubuhos ng gasolina sa apoy. From now on, gagamit tayo ng shield, gagamit tayo ng strategy. At magtatanong ka, si Elena Santos, ano yung magic foods na yan na nagpapakain sa akin pero hindi pinapataas yung sugar ko? Mag-ready ka dahil sa next part, papasok tayo sa kusina. I-reveal ko sa'yo yung first breakfast, yung lipid shield, yung delicious combination na nagsave ng buhay ng libo-libong patients ko at malamang nasa ref mo na yan kahit sinabi nila na dapat kang matakot dyan. Dumating na tayo sa moment of truth. Ano yung first armored breakfast? Ano yung combination ng food na pwede mong kainin with total confidence, knowing na yung pancreas mo ay hindi masyadong mag-react at yung glucose mo ay magiging steady as a rock? Ipipapakilala ko sa'yo yung new best friend mo, yung lipid shield. At yung main characters ng story na ito ay dalawa sa pinaka-perfect na food na ginawa ng nature, yung itlog at avocado. Pero wait, bago ka tumalon sa upuan, alam ko exactly kung ano yung iniisip mo. Maririnig ko yung boses ng cardiologist mo o ng family doctor mo na umalinggaw-ngao sa ulo mo. Si Elena Santos, pero yung cholesterol, yung itlog ay magtatagpuan ng ugat ko. Gusto kong tingnan mo ako sa mata at pakinggan mo ako ng mabuti dahil palalalayain ko yung isip mo sa isang bilangguan na tumagal ng 40 years. Yung idea na kumain ng cholesterol ay nagtataas ng cholesterol sa dugo at nadudulot ng heart attack ay isa sa pinakamalaki at pinakadamaging na dingkit sa history ng modern nutrition. Yan ay obsolete hypothesis mula sa years 70 na totally na-debunk na ng current science, pero sadly, paulit-ulit pa ring sinasabi sa maraming klinik. Yung liver mo ay gumagawa ng 80% ng cholesterol na umiikot sa dugo mo. Yan ay vital substance. Without cholesterol, hindi gagana yung brain mo, hindi ka makakaproduce ng testosterone o estrogen, at yung cells mo ay mawawasak. Kapag kumain ka ng high-quality cholesterol, tulad ng sa itlog, yung liver mo ay matalino at simpleng tumigil lang ng pag-produce. Nag-self-regulate yan. Yung tunay na enemy, yung nag-oxidize ng cholesterol at nagiging sticky plaque na tumatakpan ng arteries ay yung sugar at inflammation na dulot ng refined carbohydrates, hindi yung yolk ng itlog. So yung first rule ng breakfast na ito ay kainin mo yung buong itlog. Yung puti ay pure protein, yes, pero yung magic ay nasayo. Dun yung chulain para sa brain mo, yung lutein para sa mata mo, yung vitamins E at V, yung yolk ay yung nature's multivitamin. Itapon yung yolk ay parang itapon yung health sa basurahan. Ngayon, bakit ko tinatawag na ito yung lipid shield? Dahil gagamitin natin yung perfect protein ng itlog sa healthy fat ng avocado. Yung avocado ay hindi ordinaryong prutas, yan ay vegetable butter na puno ng potassium at fiber. Kapag pinagsama mo yung dalawang elemento na ito sa plato mo, may fascinating na nangyayari sa tiyan mo. Yung fat ay mas matagal ma-digest. Yan ay nagpapadala ng powerful signal ng satiety sa brain mo. Hindi ka magugutom after 2 hours, ikaw ay magiging busog, satisfied, at may stable energy for 5 or 6 hours.
Pero nandito yung secret ng expert, yung master touch para palakasin yung effect na ito. Gusto kong lutuin mo yung itlog hindi gamit ang inflammatory vegetable oils tulad ng soya, corn o sunflower. Gusto kong gumamit ka ng ghee butter o coconut oil. At sa dulo, kapag serve na sila kasama ng half avocado mo, gusto kong budburan mo lahat ng generous na extra virgin olive oil. Bakit ang daming fat? Dahil yung fat ay yung only macronutrient na may almost zero impact sa insulin. Zero. Sa pagtaas ng proportion ng healthy fat sa breakfast mo, nag-absorb ka ng kahit anumang maliit na glycemic response. Lumilikha ka ng environment na walang choice yung katawan mo kundi sabihin, wow, walang sugar dito, pero may maraming high-quality energy. Sunugin natin ito ng dahan-dahan. Isipin mo yung difference. Senaryo D, kumain ka ng oatmeal. After 2 hours, bumaba yung sugar mo, gutom ka, irritable ka, at mataas yung insulin mo na pumipigil sa iyo na mag-burn ng fat. Scenario B, kumain ka ng 2 or 3 scrambled eggs with vegetables, half avocado, at olive oil. Yung glucose mo ay hindi man lang nakakaramdam. Yung insulin mo ay tahimik pa rin sa base. Yung brain mo ay nakakatanggap ng essential fats para mag-isip ng malinaw at darating ka sa lunchtime na walang anxiety, walang tremors, at yung metabolism ay gumagana para sa iyo. Yung breakfast na ito ay yung definition ng culinary medicine. Nire-nourish mo yung bawat cell ng katawan mo habang pinapatulog mo yung beast ng diabetes. Hindi ito magic, ito ay biochemistry na naka-apply sa tinidor mo. Pero alam ko na may mga taong nanonood nito na siguro hindi mahilig sa itlog o na-miss yung feeling ng kumain ng something with kutsara, something na parang cereal o yogurt. Para sa inyo, may ingenious solution ako, yung isa na nagmimik ng texture ng old breakfast nyo, pero may medicinal power ng nature. Sa next part, pag-uusapan natin yung fiber matrix, yung strategy na capable na trap in yung sugar bago umabot sa dugo mo. Naintindihan ko perfectly na hindi lahat ay gusto kumain ng itlog everyday. Minsan yung emotional memory ay malakas at yung hinahanap ng katawan mo at isip mo ay yung comforting feeling na kumuha ng bowl, kutsara, at kumain ng something na may creamy, soft texture, parang sa oatmeal, sa cereal with milk, o sa yogurt na kinain mo buong buhay mo. Pero alam na natin na yung oatmeal ay starch at yung cereal ay sugar. So kailangan ba nating iwanan yung pleasure na yan? Absolutely hindi. Kailangan lang nating baguhin yung ingredients para makuha yung same satisfaction without insulin spike. Dito papasok yung second strategy natin, yung fiber matrix. Yung main character ng breakfast na ito ay isang napakaliit na seed, pero incredibly powerful na ginamit ng ancient civilizations tulad ng Mayans at Aztecs as war fuel, yung chia seeds. Marami ang nakikita lang yung chia as fad o something na ibubudbud sa salad, pero di nila alam yung clinical power nito. Yung magic ng chia ay hindi lang nasa dry seed, nasa kung ano yung nangyayari kapag nag-hydrate mo yan. Gusto kong gawin mo yung mental experiment na ito. Kung kumuha ka ng tablespoon ng chia at nilagay mo sa baso na may tubig o plant milk at naghintay ka ng 20 minutes, ano yung nangyayari? Nagiging gel yan, nagiging thick, viscose. Yung gel na yan ay tinatawag na mucilage at yung mucilage na yan ay yung secret weapon mo against diabetes. Kapag kinain mo yung chia pudding na ito, yung gel na yan ay pumapasok sa digestive system mo at lumilikha literally na mesh ng net ng viscous matrix na tumatakip sa walls ng tiyan mo at ng small intestine mo. Bakit importante ito? Dahil yung net na ito ay gumagawa bilang containment barrier. Kung may sugar o carbs sa pagkain mo, yung fiber matrix na ito ay nag-trap, nagse-sequester at dramatically nag-slow down ang passage nito sa dugo. Sa halip na pumasok yung glucose bilang flood, pumasok yan drop-based drop. At kapag pumasok yung glucose drop-based drop, hindi na kailangan mag-fire ng insulin. Nagpapahinga yung pancreas mo. Yung recipe ay ridiculously simple at perfect para sa mga may rush dahil ginagawa yan ng gabi. Kumuha ka ng 2 or 3 tablespoons ng chia seeds at ihalo mo sa 1 cup ng coconut milk o almond milk. Tandaan, at ito ay vital, dapat walang added sugar yung milk. Yung coconut milk na may full fat ay mas preferable dahil alam na natin na yung fat ay nakakabusog. Haluin mo, ilagay sa ref at matulog ka. Habang natutulog ka, yung chemistry ay gumagawa ng trabaho at pagkagising mo, may creamy at delicious pudding ka na.
Ngayon, para bigyan ng lasa, hindi tayo gagamit ng saging umangga na sugar bombs. Gagamit tayo ng jewels na crown of nature, yung red berries, strawberries, raspberries, blackberries, o blueberries. Yung prutas na ito ay low sa glycemic index at loaded ng antioxidants na lumalaban sa internal inflammation. At dito dumadating yung touch ni Dorothy Elena Santos, yung sekret na nagpapalakas ng breakfast na ito. Gusto kong magdagdag ka ng tiis puo ng cinnamon, pero hindi kahit anong cinnamon. Yung karamihan ng cheap cinnamon na nabibenta sa supermarket ay cassia variety na pwedeng maging toxic sa liver sa malaking amounts. Hanapin mo yung Ceylon cinnamon, yung true cinnamon. Bakit? Dahil proven ng science na yung Ceylon cinnamon ay may ability na mimikin yung insulin. Tumutulong yan sa sensitize ng cell receptors mo. Para bang yung cinnamon ay pumupunta door to door sa cells mo, nag-uoy ng locks para yung insulin ay mas madaling makakbukas ng pinto at makapapasok ng sugar. So imagine yung power ng breakfast na ito. May chia fiber na lumilikha ng physical barrier na humihinto sa sugar. May coconut milk fat na nagbibigay ng satiety. May antioxidants ng red berries na naglilinis ng arteries mo. At may Ceylon cinnamon na nabubukas ng gates ng cells mo para ibaba yung glucose. Perfect symphony yan. Kinakain mo yan ng kutsara, fresh yan, matamis yan, naalala mo yung favorite desserts mo. Pero sa halip na magkasakit ka, nadhihil ka from inside at yung best ay yung feeling after. Walang heaviness, walang antok, may tahimik na digestion at energy na tumatagal ng oras. Pero Dossie, paano kung hindi ako mahilig sa matamis? Paano kung ang gusto ko ay solid, mainit, maalat na breakfast, pero sawang-sawa na ako sa itlog? May option ako para sa'yo na mag-break ng lahat ng cultural schemas mo, pero without doubt yung pinaka-powerful para mag-regenerate ng tissues mo at gumaling yung bituka mo na kung saan nagsisimula yung inflammation ng diabetes. Sa next part, babalik tayo sa nakaraan para makuha yung breakfast ng mga lolo at lola natin, yung anti-inflammatory secret. Yung third breakfast na ito ay siguro yung pinaka-controversial sa lahat. Yung nagpapatingin sa maraming patients ko ng shocked eyes, yung first time na sinuggest ko yan sa consultation. Pero yan din, without doubt, yung pinaka-powerful tool na existing kung yung goal mo ay hindi lang kontrolin yung sugar mo, kundi gamutin yung katawan mo from the deep root ng inflammation. May tanong ako sa'yo. Sino ba yung sumulat ng universal rule na sinasabi na yung breakfast ay dapat matamis? Saan nakasulat sa tablets ng commandments na sa 8 ng umaga, pwede lang tayong kumain ng tinapay, biscuits, jam, o prutas? Yan ay cultural rule, hindi biological. Yan ay modern invention. Kung babalik ka sa nakaraan sa panahon ng lolo at lola mo o ng lolo mo, makikita mo na hindi sila nag-breakfast ng colored cereals na galing sa carton box. Kumain sila ng real food. Madalas kinain nila yung natira sa hapunan, yung ulam o sabaw na nagko-comfort bago lumabas para magtrabaho sa bukid. Yung third breakfast na in-offer ko ngayong araw ay bumalik sa origin na yan. Ito ay about breaking yung paradigmang matamis at embracing yung maalat at nutritious. Ipinapakilala ko sa iyo yung bone broth accompanied Gills Clean Protein. Hindi yung buwelon cubes na puno ng ESU at asin na nabibenta sa supermarket. Sinasabi ko yung real broth na ginawa gisay boiling buto ng baka o manok ng dahan-dahan for hours hanggang mailabas yung lahat ng nutritional treasure. Bakit ito ay pure medicine para sa diabetic? Dahil yung majority ng mga tao na may insulin resistance ay nag-suffer sa something na tinatawag na leaky gut. Isipin mo na yung lining ng intestine mo ay parang wall ng bahay mo. Yung function niyan ay papasukin yung mga kaibigan, yung nutrients, at ihiwalay yung mga magnanakaw, yung toxins at bakterya. Pero after years ng maling pagkain, stress, at antibiotics, yung wall na yan ay may cracks, may holes, at sa holes na yan, nagsip yung toxins sa bloodstream. Kapag nangyari ito, yung immune system mo ay nag-activate constantly para atakihin yung mga invaders. Yan ay lumilikha ng chronic low-grade inflammation. At pakinggan mo ng mabuti, yung inflammation ay yung mother ng insulin resistance. Kung nag-i-inflame ka, yung cells mo ay hindi nakikinig sa insulin at tumataas yung sugar mo. Yung bone broth ay rich sa collagen, gelatin, at amino acids tulad ng glycine at glutamine. Yung elements na yan ay literally yung cement at bricks na kailangan ng katawan mo para i-seal yung cracks sa intestinal wall mo.
Kapag na-breakfast ka ng mainit na tasa ng bone broth, binibabad mo yung digestive system mo ng healing balm. Gina-cure mo yung barrier, pinapa-off mo yung inflammation from the source. Para gawing complete breakfast, samahan mo ng solid protein. Pwedeng chicken brace na natira kahapon o yung favorite option ko, isang lata ng sardinas. Yes, alam ko. Sardinas para sa breakfast ay parang weird, pero yung sardinas ay loaded ng omega-3, yung pinaka-powerful anti-inflammatory ng nature. Kung i-combine mo yung healing power ng broth sa anti-inflammatory power ng sardinas o ng magandang fish fillet o manok, lumilikha ka ng internal environment na hindi pwedeng mag-thrive yung diabetes. From glucose standpoint, yung breakfast na ito ay invisible, may zero carbohydrates. Yung sugar curve mo ay magiging perfect flatline, pero yung benefit ay lumalampas pa. Mapapansin mo na bumababa yung joint pain mo, gumaganda yung digestion mo, mas maganda yung itsura ng balat mo, at especially nawawala yung brain fog. Yan ay radical mindset change, inaamin ko. Kailangan ng courage para iwanan yung toasted bread at uminom ng sabaw. Pero kung truly committed ka na i-reverse yung condition mo, kung gusto mo ng results na never mo pa nakuha, kailangan mong willing gumawa ng things na never mo pa nagawa. Subukan mo ito. Next time na ginawin ka ng umaga o ramdam mong delicate yung tiyan mo, kalimutan mo yung tinapay. Mag-init ng tasa ng broth, dagdagan ng magandang protein, at observe kung paano mag-thank you yung katawan mo with energy at stability na walang pills na makakabigay. Nakita na natin yung trap ng traditional breakfast. Naintindihan na natin yung physiology ng umaga at binigyan na kita ng 3 powerful tools. Yung lipid shield na may itlog at avocado, yung fiber matrix na may chia at red berries, at yung anti-inflammatory secret ng bone broth. Ngayon may knowledge ka na, pero yung knowledge without action ay dead letter. Kailangan lang nating gumawa ng action. Gusto kong pumili ka lang ng isa sa free breakfast na ito. Yung pinaka-appealing sa'yo, yung parang easiest para sa'yo na gawin. At gusto kong mag-commit ka na yun lang ang kakainin mo for the next 7 days lang. Pero dito yung key. Huwag mo akong paniwalaan. Maniwala ka sa sarili mong numbers. Gusto kong gamitin mo yung glucometer mo bilang judge. Sukatin mo yung sugar mo upon waking at ang pinaka-importante, sukatin mo 2 hours after ng new breakfast mo. Guarante ko na magugulat ka. Kapag makita mo na for the first time in years yung glucose mo ay hindi umabot sa clouds after eating, mararamdaman mo yung control. Yung maliit na number sa screen ay magiging biggest motivation mo. Makikita mo na nag-lift yung brain fog. Makikita mo na pagdating ng lunchtime, wala kang desperate na craving sa carbs. Ako si Elena Santos at tandaan, yung natural health ay hindi alternative, yan yung original path. Kita tayo sa next video.